things we outgrow as we age. First thing, or ito daw yung mga bagay na sa tingin nyo sa pagtanda natin na outgrow na natin or hindi na natin siya nagagawa. Teka, magsishell ba tayo? Oo. Na? Siya tayo. Kaya pag ginawa mo rin hanggang sa amin, tinan mo. Tinan mo, nasagot mo yung first Baka maubos yung full tank First mo. is saying no or being a people pleaser. Sabihin nyo lang kung na-outgrow nyo na ba siya or sa tingin nyo hanggang ngayon sa edad natin meron pa rin or dala-dala nyo pa rin I want to siya. answer first. O sige, sabihin mo muna Yan yung yung age, ano tapos yung age mo na, tapos kung na-outgrow mo na siya. I'm Camille and I'm 26. Yes. And- Vital statistics. Vital statistics. 46. Malinis talagang din. Oh, Sa palagay ko hindi. Ayun na si Maloy. Kasi may tinatawag Wait lang, kasi may tinatawag tayong FOMO and JOMO. Narinig ko lang sa Sky Podcast. Doon kasi ito eh. Yung joy of missing out and fear of missing out. Nandun pa rin ako sa point na may fear of missing out ako. Yung parang takot ka lagi na meron kang ma-miss. Takot ka lagi na meron kang hindi masaksihan, ganon. Takot ka lagi na hindi ka lagi kasama. Parang ganon. Kaya feeling ko di pa ako nandun sa part na outgrow ko na yung pagsisay no at yon. Ngayon hanggang ngayon, sanay ka pa na yes. Yes. In Tapos, any aspects. I mean, kahit sa anong aspeto, kahit sa trabaho yan, trabaho. oo, yes pa din Kasi ako. hindi ba parte yun na dahil nagsa-start ka dun sa company? Hindi din. Hindi siya parte. Kasi before pa lang ginagawa ko na yun eh. Basta may pagawa ka sa akin, yes lang ako, go lang. Kasi natatakot ako na ma-miss ko yung opportunity para ma-please ko yung mga katrabaho ko or yung boss ko. Jessica, Jessica. Ano tanong? yung sa tingin mo ba na outgrow mo na yung pagsisay no or yung pag lagi ka lang yes ng yes, ganun, or yung pagiging people pleaser? Siguro my name is Jessica Bahado, 26, Thailander. Thailander. Philippines. Siguro ako half. Nandun pa rin ako sa time na pag may nag-ano sa akin, nahihirapan akong tumanggi. And then at the same time, yung siguro nabawasan ako sa people pleaser, pagiging people pleaser. Na parang bala ka kung gusto mo ako, okay, pag di mo ako gusto, Okay di lang. wow, parang ganun. Pero yung- Gagarahin na rin naman tayo ng China, di bala na. Pero yung pag hindi pa din. Yung pag medyo ako kasi parang lahat ng tao din, 'di ba? Pag kasi nag-no ka, parang ang dating minsan kasi sa ibang tao parang, gara naman ito. Parang nasanay kasi sila lagi ako na yes. Parang kaya ganun, hirap pa rin akong tanggalin yung pagiging people pleaser. Hindi dahil para magustuhan ako kundi parang feeling ko kasi lumaki ako na laging nag-o-open sa akin yung mga tao. Parang kailangan laging tingin sa akin strong ako, yung open nila, tapos parang tanggap lang ako, ganun. May Kasi- instance yun na parang never ka, I mean parang sana nag-no ako dun pero nag-yes ako eh. Meron kang maalalang gano'n na parang sana nag-no na lang pala ako sa part na yun. Oo. Pero bigla akong nag-yes. Oo, meron. Pwede mong i-share? Siguro yung, parang regret ba yun? Regret. Pwede naman. Oo. Parang siguro sa akin regret ko yung medyo malalim yun eh. Yung nag-yes akong tumambay nun yung sa bahay ng barkada ako kila Harold. Tapos yun pala yung time na tinatawagan ako nung mga pinsang ko. Hindi ko sinasagot dahil mahilig ako mag-silent ng phone eh. Tapos hindi ko alam na yun na pala yung naghihingalo na si Lola. Na hindi ko na naabutan. Yun na yung dumiretso na tayo sa yung ina-embalsa mo? Puneraryo ba tawag doon? Ako ata Yun. sa school nun. Siguro Nasa school dahil ako. dapat pala nag-no ako, hindi ako pumunta. Nasa bahay lang ako. At least nandun ako nung nawala siya. Yun siguro yung Hindi ko makakalimutan. Sana matap ni Jessa yun. Sana maabot ni Jessa yun. Maabot ni Jessa yun. Kasi feeling I ko hope, tawanan I lang hope. niya tayo girl eh. Puro tawa lang yung hambag niya. Eto na naman po siya. Nagbabalik, Jessa Bahado. Binguhan. Yes, Jessa. Yes, Jessa. Your name and your age. Jessa, 26. Vital statistics. Bahado Quieres. Ay! Life update. Pero Life sa update. Facebook, nasa Facebook ay Geres. Yeah. Binash pa ako ni Ayan. Sino ba yung Geres? Life update muna. Quick life update. Ano ba nang naganap? Bakit naging Keres ang apelido? Ayun, dati ako ay kasama sa mga sa laylayan, charot. Mga virgin. Mga virgin coconut oil. Ngayon ay coconut oil na lang ako.
siya po ay kinasal na recently. Use Yes. not once, but not Yes. twice. Ayun lang yung kinamature ko. Yung civil status ko. Pero yung utak ko ganun pa doon. Sana pinasok mo na yung tanong, di ba? Sabi mo, wala pang 1 hour, di ba? Ayaw nga pala. Saan yung tanong ulit? Yung kung people... na-outgrow mo na yung pagiging people pleaser. Oo, na-outgrow ko na. Kasi parang sa akin naman. go. Pero Hindi. feeling ko kasi sa strong ng personality. Oo, dati pa man. Hindi sa akin na-outgrow ko nga kasi parang feeling, parang yung I value, English, I value my time at the same time, binavalue ko din yung time ng mga tao na yun. Na para kasing, feeling ko kasi pag kunyari yes ako, tapos bigla naman akong hindi, alam ni Ryan pag tinanong niya ako, since ko agad no, hindi ako pwede kasi ganito. Kasi parang ayoko naman sabihin ko mag-yes, tapos hindi mag-mention sana ako. Hindi, tapos yes ako, tapos kung kailan malapit na bigla akong mag-ano. Kaya malayo pa lang sinasabi ko na agad. Tama. So, di pa rin ako people pleaser. Di pa din. Hindi na. Kailan ka Hindi. magiging people pleaser? Kailan naman yung magiging time na kami naman i-please mo? May nasusuffocate. Nasusuffocate ako eh. Hindi carry lang. Game. Kasi naka-block ako eh. Sige, go. Ikaw na. Kung hindi kailan hindi na nag-start. Oo, hindi na nag-start. Siyempre lahat Kailan yung kotse? tayo sa stage ng Huwag ganun. Ito yung mga... naging people pleaser. Siguro nung college. Naging people pleaser ka. Hindi, doon na Doon na hindi na-stop. na Okay. nag-stop na. Kasi parang, hindi katulad kasi nung high school na parang sobrang, parang umiikot yung mundo mo dun sa maliit lang yung na parang may dito kasi nung college, parang feeling ko wala nang nakatingin sa akin. Parang lumaya-laya na ng konti. Pero may tanong ako, saan ba mapapakinggan yan? Mapapakinggan po tayo sa kaya YouTube. sa YouTube and Spotify. okay. And Apple Music. Oo. Upload ba yan? Sa Apple Sa Music. YouTube na, pinakinggan ko yan. Pumarites yung sarili podcast yan. Sabi yung sando na papag... Wisit ka yan. Game. Sa akin, feeling ko medyo pareho kami ng ni Jessa. Feeling ko na medyo na-outgrow ko na siya. Nag-start nung nagkatrabaho na. Kasi dun mo napagtanto nung nandun ka na sa real life situation na hindi ka talaga magugustuhan ng lahat. Na hindi mo pwedeng ipilit yung sarili mo sa kanila. Kung di ka talaga nila gusto, well, wala kang magagawa. Kasi pag pinilit mo, ikaw lang masistress. Habang sila masayang masaya at ikaw, ba't di nila ako gusto? Anong dapat kong baguhin sa self ko? So feeling ko yon. By the way, I'm Patrick, 26. Naipasok! Well, in my defense, hindi pa naman ako doon sa point na Yeah. i-consume Kasi ko di yung pa ako tapos. i-consume ko yung sarili. Hindi, didepensa ko lang sarili ko. Wala pa naman ako sa point na i-consume ko yung self ko para lang ma-please yung iba. What I mean is, lang ako, parang mas eager ako ngayon, I Na? can say, na mas eager ako na mag-grow, kaya mas yung fear ko na may ma-miss out ako. Kasi parang for me, every Palabas na detail, ako, parang lahat ng mangyayari, it matters kung ano magiging resulta ng mga gagawin mo, Ano gano'n. magiging Pero sa people actions pleaser mo? silang Oo. dalawa. Pero dati, amin, nung tatlo high silang school, dalawa. o yung high school, college, sobrang yung pagiging people pleaser ko na Yeah. hindi ako hihinto hanggat hindi ko napapatahimik yung isang tao na, kunyari, napapalubag yung loob niya na masama yung pakiramdam niya sa akin or masama yung tingin niya sa akin. Hanggat hindi kami okay, hindi ako tumihinto. Pero ngayon, bala ka sa buhay mo kung ayaw mo sa Wala akin. akong Wala pakialam akong sa'yo. pakialam. Umirap ka ng umirap. Umirap ka ng umirap at mag-smith ka ng mag-smith. Wala akong pake. Yes! Sasend ko natin sa school mo. Hindi naman, pero yun lang. Kasi mahirap, ikaw lang din mahihirapan Yeah, sa totoo sarili naman, mo. Kung totoo pipilit mo na ipipilit sa ibang tao. Yun lang. Next, ikot na. Next is, tatlo lang naman pala to. Next is comparing yourself to others. Katulad ng beauty, tsaka ng yung pag-a-adjust dun sa beauty standards na meron, plus yung sa naabot mo sa buhay, plus pera, yung mga ganun. Yung pagko-compare mo sa sarili mo sa ibang tao. Sa iba't ibang aspects. Yeah, of na-outgrow mo na ba siya o you still have, has, had? Pili na ABC! life. Multiple Yes. choice question. Kayo bala? Daya. Si Ayat. Si Ako, Ayat, ako. okay. Siguro sa akin, since, paano ba? Teka lang. Siguro yung yung comparison, parang
never ko siya, na-experience ko siya siguro bata, pero netong kunyari nung nag-college na, tapos nagka-work na, parang hindi ko kasi kino-compare yung sarili ko sa success ng iba. Ewan ko, kasi parang, alam mo yun, yung mababaw lang kasi yung kaligayahan ko eh. Siguro yung pagdating lang sa sa itsura naman, kunyari sa itsura, like for example, naka-experience ako ng outbreak sa pimples pala, no? Breakout, oo nga, kasi may nagsabi sa, kasi namin, kumusta naman outbreak mo, sabi ko, outbreak, bakit may COVID ba yung pimples ko? Sabi ate namin last week. Epidemia. Kaya nga, May outbreak. hindi siguro hindi ako naiinggit sa itsura. Parang ka lang, ina-admire mo lang yung ganda ng ibang tao. Kasi sobrang, kunyari, ang kinis, baby face, gandang-ganda ko, pero hindi ako naiinggit. Tapos sa success naman ng iba na, kunyari, merong bahay, meron ng kotse at the age, for example, same ng age natin, like 20s, hindi rin ako naiinggit. Parang ang nagiging mindset ko, ano yung kailangan kong gawin para magkaroon ako ng sarili kong ganun. Hindi para kainggit, para hindi para kainggitan ko siya. Kasi, ewan ko, masaya ako sa buhay ko ngayon. Kasi ng word na inggit eh. Oo. Oo. Tsaka never ka magiging masaya talaga pag Kasi pag naiinggit ka sinabi sa mo, katawan. envy, yun yung parang Mabigat. hate. Parang kasing bigat ng hate. Parang meron ka nung isang bagay, pero pag nakita mo siyang meron siya nun, wala na, gusto mo na yung kanya. Parang gano'n. May pagkaswa pa. Yeah, who wants to go next? Oh, Madam Sige, Jessa. ako na. Pagdating dun sa beauty. Hindi, kasi pagdating naman sa beauty, katulad din ng sinabi ni Jessica, kasi kunyari gusto ko mukha sila, Ann Curtis, yung mga alam ko namang Hindi mo ma-achieve. Oo, yung mga gano'n kasi, mga Sara Labati, yung parang nagagandahan ka lang sa kanila, pero hindi mo ako dadating sa point na magpaparetoke ko para maging mahal ko yung ilong ko, yung parang gano'n. Parang kasing mas nakastress pag ayusin mo yung ilong. Pero mo, if given a chance, papayos mo yung ilong. Hindi. Hindi, tatay ko to eh. Huwag natin bahado yan, parang gano'n. Tsaka ayoko yung parang, kailangan ko ingatan, di pwedeng masagi. Eh di ba lagi ako may sipon? Love your own. Paano kasi Naalala ko di ba yung mga parang nakatakip yung ilong. Eh, paano ako sisinga? Di ba? Kasi inisip ko paano kasi. Siguro yun Parang ang sabi same niya, fiction. parang na-appreciate mo lang yung beauty ng ibang tao. Pero hindi to the point na gusto ko yung gawin yung mukha mo, maging mukha ko. Each ano yung pasabi nun? Nakalimutan. Hindi ka lang sabihin mo. Oo. Basta, yun, parang kanya-kanya tayong ganda. Ayun, tapos, ano yung isa, yung regarding dun sa success. hindi ko kasi ba Parang sisingilin tayo ng pay financial. parking. Tinitingnan ko. Nasa Shell Station kasi kami ngayon, ng Malolos. ng 10:19 p.m. April, para natatandaan, April 19, 2024. Okay, Ano edit yun? out. Ano edit yun? Para alam natin, nasan ako yung Success. sa success. Siguro kasi habang tumatagal, nagbabago na yung pananaw ko ng success. Nung talaga, sa totoo lang walang halong ka-plastic. Siyempre, dati pa sinabi mo success, pera talaga yan. Pera, power, position, title, ganon. Ngayon kasi, sa mga napapakinggan ko na yung parang may mga podcast kasi ako rin pinapakinggan. Ang tingin ko na talaga sa success yung freedom. Yun talaga, yung parang may gusto kang gawin and yung freedom tsaka yung time mo ihawak mo. Pero yung at the same time, yung parang nag-enjoy ka, mas gusto ko na kasi ngayon yung parang experience more than sa material things. After na ako dun sa mga kakaibang bagay na tagang memorable, kaya mag-skydiving ka, yung mga gano'n na parang hindi mo natitingnan yung presyo kasi nga meron ka namang parang income. Parang sa akin, yun masasabi kong success, yung marami akong memories na tas may freedom ako gawin yung gusto ko anytime kasi syempre may boss. So, hindi pwede laging umabsent pag may gusto kang puntahan, may ganun. Corporate Philippines. So, iyon. Yun na sa akin. Thanks. So back to you. Patrick. Inggit ba matuturing yung, kunwari, doon sa beauty, yung gusto mong mag-set ka ng sarili mong standards, yung hindi ka papasok doon sa standards ng eto kailangan payat, kailangan ganito, kailangan matangkad, kailangan maputi. Kunwari yung mag-set ka ng sarili mong standards, inggit ba yun?
Hindi. Kasi when Hindi. you say inggit nakikita mo siya sa isang tao. And you wish na nasa iyo yung bagay. Ay, Pero yung parang- gagawa ka ng sarili mo, hindi naman. Hindi naman. So feeling, hindi, kunwari, yung magsiset ka ng sariling standard of beauty na meron ka. Na kunwari, gusto ko ganito gusto ko ako. ganito ko, ito ko, ganun ako. Pero hindi mo ginagaya. Hindi, kunyari gusto mo parang gusto ko yung ganun. Kunwari, gusto ko yung trend ng gusto ko yung sinasabi kong kimono kanina, yun yung tatak ko, ganun ako. Pero hindi ko sa ginaya. Inggit ba siya or hindi naman? Ayun nga, parang feeling ko, yun yung mas gusto ko, hindi yung naiinggit ako sa kanila. Gusto ko lang magkaroon ako ng sarili kong Gusto mo mag-stand pagkakakilanlan na Talagang yun main yung character ang yes, main character ako doon, parang Pikachu sa Pokemon. Tapos, yun, feeling ko. Tapos, ano nang itanong dito? Sorry, ako yung nagtanong. Yung sa success. Is, feeling ko, somehow, feeling ko minsan pumapasok ko sa isip. Pero, as much as possible, tinatry kong iwasan ng social media. Feeling ko kasi doon siya sa start. Yung kunwari, nag-open ka ng social media, tapos nakita mo yung kaibigan mo, may ganito, papagawa ng ganito, nakabili ng ganito, nakabili ng ganon. As much as possible, pinipilit kong wag na lang tumingin. Kasi lalo, mapapaisip ka lang eh. Pero ako naman, hindi ako naiinggit. Parang masaya ako para sa kanila at iniisip ko na hindi darating din yung time ko. Para doon. Hindi ako yung, kailangan ako din, ganito na ako, ganito, hindi. Parang, okay, palakpak tayo ngayon, susunod baka ako naman. Yung ganong feeling. Kaya feeling ko somehow, medyo na-outgrow. Pero ano talaga siya, kailangan mo lang ding tibayan para ma-outgrow mo siya ng tuluyan. Pero feeling ko parang malabo, mahirap siyang i-outgrow talaga. Mahirap. What about you? Ako Kailan naman. natang papasa? Dun sa beauty, dumaan ako dun eh. Paano? Pinagdaanan ko siya. Naka-car ka Like, nagkaroon ako ng... Sarap. Hindi. Alam nyo naman yun eh, di ba? Ah. When you say, sa Pilipinas, when you say beautiful, ang papasok agad sa isip mo, sexy. Balingkinita. Maputi, matangkad. Hindi ako yun, te. So, Matangkad ka naman. ako talaga, dumating ako sa point na in-achieve ko talaga na ganun. Pero hindi ko talaga kaya. Food is life. Oo. Kaya ngayon, parang ngayon din na tumanda tayo na mas nakikita natin yung mundo. Mas nakita ko kung ano yung mas importante. Di naman importante na napiplease mo sila dahil nakuha mo yung standard of beauty na nasa isip nila. Importante, masaya ka kung ano ka. At saka, ang importante, mahal mo yung sarili mo. Diba? Kasi napaka-importante ng self-love. Kasi sino pa bang mas magmamahal sa'yo kung hindi yung sarili mo? Yeah. Diba? Bukod kay God, syempre. Hindi tayo lalaban doon. Dahil pag naging kalaban tayo nun, yari tayo. Tapos, ano naman, sa success naman, nasa point ako ng buhay na nandito ako, ginagawa ko yung kaya ko, nagtatrabaho ako sa ginagawa ko lahat ng kaya ko para marating ko yung success na nasa isip ko. Yung mga goals na nasa isip ko, ngayon ko siya mas tinatrabaho. Kasi ngayon ko mas nakikita yung parang yung importance ng mga bagay na dapat meron ka at this age, kagaya ng kailangan mong mag-ipon para kapag tumanda-tanda ka naman, meron kang uhugutin. Para pag nagkasakit ka, in reality, ganoon lang naman eh. Magkakasakit ka, dadating ka sa point na mauubusan ka talaga, kailangan mo ng mahuhugutan. Pangalawa doon, dadating ka sa point na magkakaanak ka, magkakapamilya ka, kailangan mo ng mga bagay na meron yung isang pamilya na dapat mong ibigay sa anak mo dahil nabigay sa'yo ng magulang mo. Yun lang naman para sa akin yung success, yung masaya ka. Pangalawa, yung mga pangangailangan mo nabibigay mo sa sarili mo. Pangatlo, yung pangangailangan ng mga taong responsibilidad mo nabibigay mo din. For me, yun yung success. Ngayon, depende naman din kasi talaga sa tao kung ano para sa kanya yung success eh. Depende yun. Oo. For me, that is success. And sa ngayon, yung pressure wala na. Ang iniisip ko na lang kung ano na lang yung kaya kong i-achieve kasi sobrang ikli lang ng life. My God. Hindi mo masasabi. Oo, hindi mo masasabi kung nandito ka pa ba bukas, 'di ba? Kaya live life to the fullest, mga me. Tapos, doon naman sa social media na nabanggit kanina ni Patrick. For me, nagsaset kasi siya ng fake standard. Kasi kung ano makikita ng mga tao sa social media, ay, yun pala dapat yung meron ako ng ganitong age. Yun pala dapat yung kung ano ako ng ganitong age. Which is very fake kasi ang dami mong hindi nakikita sa ang dami mong hindi nakikita behind social media. Kung ano ba talaga yung totoong nangyayari, 'di ba? Hindi yun yung totoong nangyayari sa totoong buhay, hindi ganoon kadali
na makuha yung mga bagay na yun. Sobrang dami mong kailangang pagdaanan bago mo makuha yun, yung mga bagay na yun. Na yun yung, tapos bigla mong gagawin na, ito yung standard dapat, ito dapat yung maging ako. Kaya din siguro ang daming nadidepress at ang daming nalulungkot at napapaisip sa mga buhay nila kung tama ba yung ginagawa nila. Pero ang masasabi ko lang, as long as masaya ka, go girl. Dahil tomorrow is Another day. hindi promised yung kinabukasan. Hindi promised yung kinabukasan. Hindi mo sure kung nandito ka pa. So live life to the fullest. Yun lang ang para sa akin. Last question na natin. Dagdagan ko pa. I'm so proud of us. Having a large group of friends, na-outgrow nyo na ba siya? Large group. Yung parang gusto mo, may friend ka na ganito, may maraming ganon. Kasi di ba nung bata tayo, parang gusto natin lagi, friend ko si ganito, friend kita. Yung alam mo yun, yung mga biglaan na, gusto ko friend na tayo, best friends na tayo. Na-outgrow na ba natin siya na parang party pa rin siya ng pagiging sa people pleaser, ano? Parang pag di mo bet, tama na. Na-outgrow nyo na ba? Okay na ba sa inyo na konti na lang yung friends o gusto niyo pa rin yung Definitely marami pa rin yes, na para sa friends? akin. Kasi hindi na importante kung gaano kadami sila, importante kung gaano sila katotoo. Kaya niyo yun. Yeah. Pero yun para sa akin. Hindi importante kung gaano kadami kasi kahit napakadami ng kaibigan mo, kung wala ka namang maaasahan kahit isa dyan, kung walang totoo dyan, wala din yan. Nagsasayang ka lang ng oras. O diba sinabi niya na So ayan, ikaw naman. Ako muna. Para paikot sa kanila. Okay. Feeling ko sa akin, sabi ko nga, thankful ako kay Lord na ang dami kong kaibigan. I mean, meron akong friends na mula sa pagkabata hanggang sa naging high school, naging LM, high school, college, work. Pero unti-unti makikita mo din talaga na iilan lang din talaga yung magsistay. Yeah. Pero masaya naman ako dun para sa kanila if they don't want na parang pace ka lang nung buhay nila na dumaan ka tapos may natutunan sila sa iyo and then vice versa. Parang okay naman ako sa kanya. May natutunan ako sa kanila, ito yung naituro nila sa aking lesson. Okay na. Pero hanggat sana siguro sa pagiging extrovert, sanay ka nung meron ka ring mga friends talaga na constant. Yun, happy naman ako kahit mga 3, 2, 4, ganun, happy naman na. So feeling ko somehow, na-outgrow ko na siya. Kung di mo ako bet, bye! Ganun. Yeah. Next. Jessica. Siguro ako dahil lumaki ko sa simula pagkabata, talagang marami akong maraming kaibigan, mga kapitbahay na kinalakihan ko talagang mga naging tropa. Tapos hanggang elementary, high school, college, hanggang sa nagkatrabaho katulad nung kay Patrick. Hindi na kami yung laging, hindi na kayo yung laging nagkikita, laging reunion, pero meron pa rin akong communication sa kanila. Hindi nawala yung communication, pero dumalang lang yung pagkikita. Pero parang pag nagkita, parang ganun pa rin, parang walang nagbago. Pero nung neto, lalo na nung napunta na ako ng ibang bansa, kumbaga nagpunta ng Thailand, ganyan, naging independent. Tapos meron lang akong ilang masasabi kong taong nakakasama doon, hindi naman sobrang dami. Mas na-outgrow ko na yung kailangan maraming taong nakapaligid sa'yo. Minsan nga parang gusto ko mag-isa lang ako eh. May time na ako na gano'n, na parang, kunyari after ko ng work, gusto ko magpahinga na ako mag-isa. Hindi dahil ayoko na makipag-socialize. Ngayon ko lang kasi na-realize yung social battery na tinatawag. Dati kasi parang yung pero dati talaga kasi yung energy ko talaga lagi ang sinasabi ni Miguel sa akin, apakadami mo namang friends kasi siya iilan lang yung friends niya. Parang ako simula nung umuwi ako ng Pinas, kada araw may pinupuntahan ako, parang ganun. Siguro na-outgrow ko na rin yung parang iilan na lang yung sinasabihan mo. Kahit nga isa na lang kausap mo, okay lang. Yung kunyari kasama ko sa Thailand, yung sa ka-church ko din, sa Ate RA. Kumbaga sa kanya na lang ako nag-open. Okay na, kasi ibang level na ng ibang level na ng topic tsaka ng situation pag nasa nasa adulting. Hindi mo na siya kayang i-share sa maramihan. Yung kunyari magkakaharap kayo, tapos napakadami yung barkada, tapos i-share mo yung nararamdaman mo. Parang hindi na ganun eh. Minsan nga ikaw na lang mag-isa eh, 'di ba? Para i-share mo sa sarili mo yung nararamdaman mo. Tapos ilang lang okay ka na ulit. Parang hindi na siya ganun ka big deal kung marami kang friends sa panahon ngayon. Basta yun nga, may nakakausap ka kahit 1, 2. Yun lang. 4.
Yes. Tatlo. Ako, Kasi wala namang kaibigan yan. oo. Hindi ako talaga na tagal ko na atang na-outgrow yun. Kasi parang, na sa akin meron na rin akong parang, nasa-set apart ko na yung sino yung friend, sino yung acquaintance, sino yung ka-church, sino yung office mate lang. Yung parang, hindi naman kumbaga, pag nakausap mo naman sila, parang normal naman, gano'n. Pero hindi ko masasabi talagang parang friend, talagang, Nung high school kasi padamihan parang lahat kasi gusto mo nun, alam mo yung nangyayari sa buhay nila, alam mo kung ano yung, alam din nila yung nangyayari sa buhay mo, parang updated. Ngayon, ako talaga, sa totoo lang, di ba hindi naman nga ako mahilig lumabas, maliban sa family ko, iba ako maiyak kayong dalawa. Sa akin, hindi, ito talaga, totoo to, ang mako-consider ko talagang friends ko, si Rhea tsaka si Patrick. Maliban sa family ko, tsaka sila si Jessica. Kasi given yun Pero pag tinanong ako kung sino parang masasabi mong kasi si Jessica siya massive. Pero yun talaga, parang, tsaka maliban sa asawa ko, ganon. Yun talagang, hindi masasabi ko. sa level yung may asawa. Kasi parang, Maliban sa ano mo? yung sasawa kasi siya yung best friend. Parang siya na yung magiging, sa totoo lang, siya na kasi magiging best friend mo. Na talagang yung hindi mo masabi lahat sa family mo, even sa kakambal ko. Talagang masasabi ko sa kanya kasi nakikita din naman niya. Pero yung pag sinabi sa akin na sino friends mo, si Rhea tsaka si Patrick, yun lang. Kasi kami lang talaga. Never mo ako makikita mag-upload sa IG ng sino pa sila, kahit di kami nag-upload. Yun nga, tas yun pa yung na-appreciate ko sa friendship namin. Tatlo. Kasi nga nasa Thailand ka. Na-appreciate kahit na hindi namin kailangan i-flaunt. Yeah. Yung hindi kasi parang hindi mo kailangan Spell. F. Tawag doon. Hindi na naka-F. Hindi na, parang Parang yung friend. sa every time na lalabas kami, parang bihira yun talagang kailangan namin i-upload, kailangan namin ipakita sa, kasi parang hindi na kailangan, kasi alam niyo na within sa inyo na kung gaano ka valuable yung friendship na meron kayo na parang, tas hindi pa parang yung mga college, parang nawala na, yung ina-expect mo pa na parang ito yung hanggang after work, gano'n, hindi pala. Talagang ngayon ko na-appreciate na grabe pala yung solid nung high school na Depende din namin. kasi sa bahay. Friendship. Oo. Tsaka ayun pa kasi thankful ako kasi nga hindi ako mahilig lumabas, hindi ako mahilig gumala. Buti sila yung nag-initiate. Kasi parang sa tagal, parang isang beses lang at ako nag-initiate lumabas. Kailan ba yung Isang beses lang. Last month. So, Last month, beses tapos lang. nagpunta tayo sa bahay namin. okay. So yun lang. How are we going to end it? I don't know how to see you again next year. Hindi pa, tatanong pa ako, girl. Hindi. Sa mga, dun sa tatlo na yon, dun sa tatlong topics. May ano pa tayo, generalization. Teacher na Pero may teacher. tanong ako muna sa inyo. Yes. Tanong ko to, di ko din sasabihin. Okay. Tanong ko lang sa inyo. Ako muna. Sige. Kung pag-iisipin kayo ng isang best friend nyo, yung talagang sinasabihan mo ng problema mo, yung as in open ka. Sino? Ako, asawa ko, si Leo. Yung friend? Hindi, bukod sa asawa. As in yung best friend mo. Silang dalawa. Isa lang nga. Hindi nga, laging sila Sabay kasi lagi. Kambal kami, lagi kami package deal. Oh, hindi. Kunyara sila. Oh, ikaw pa. Sa akin sila ng dalawa. Masabi mo isa. Ang best. Dami kasi. Isa lang. Ang dami. Feeling ko yung pinaka best friend ko ngayon. Silang dalawa. Hindi kasi feeling ko hindi ako masyadong nag-open up dun sa dalawa. Parang hindi OA. Parang ito yung friendship na Nag-open tayo pero Oo. puro kalokohan. pero mas no? tina-treasure natin yung masayang moments correct, kesa dun sa deep Sa sad. talks Pagka and so sad na siya, on. wala na ginagawa na nating kalokohan. Oo, yeah. Feeling ko yun, yung pinaka ko ngayon, pinaka-close ko ngayon. light. Oo, na light. Oo, hindi yung mabigat. Hindi emotional, hindi madamdamin. Oo, tsaka parang yun nga, kasi minsan naawa na rin ako sa mga tao na parang ayoko nang dagdagan yung iniisip nila. Totoo. Kaya minsan hindi na ako nag-open up dun sa mga, kunyari sa kanila. Kasi alam ko rin na meron din silang mga Yung na stress. Kasi kahit sabihin mong wag nyong akong intindihin, gusto ko lang nang makikinig, somehow, mag-iisip pa rin yung dalawa na paano ba namin to mas matutulungan. Kanyari, lalabas kami, mag-exert kami ng effort, may ipagpapalit kaming dapat ginagawa namin.
So yun, kaya mas may... Tsaka, oo. ang hirap din na gagawin mo emotional punching bag yung Yung, isang tao. oo, na parang wala naman silang kinalaman doon sa stress mo na yun. Parang gusto na natin maging hingahan yung isa't isa. Hingahan. Oo, totoo yun. Pahinga. Hingahan in a way na masasabi mo yung problema na hindi Na hindi ganun magiging kabigat. parang mawawala sa'yo yun. Mawawala Yeah. siya bigla kasi gagawin natin Tapos pag-uwi mo, Yun kalokohan. siya. parang okay na ako. Parang may- okay naman pala. Oo. Dahil wala naman ako Hindi magagawa naman dun sa bagay na yun. Okay, just let it go. Mm-mm. Akin feeling ko ganun sa akin si Gab. Yun ang pinaka ano ko. Yun ang Yan, pinaka best na... Hindi nga daw, Lalabas ang- ako sabi ko kanina yung asawa ko ba't Oh, hindi hindi, nga si daw Rhea yun na eh. lang. Oh, sige, kunyari. Ako? Sige, siya yun. Yun nga, yung emotional ba? Yung Oo, yung yung talaga nagiging umiiyak ako open sa ka. harapan niya. Oo, Ganun. ganun. Yung friend ko nung college. Hindi sa amin eh. Hindi kami Oh, hindi kami nag-iyakan eh. Katik lang kami mag-iyakan ni Jessa. Kasi siya, kaya ako nakakapag-open sa kanya. Nauna siyang maging open sa Na akin. ganon, oo. Na ganon. Ganun yung uri ng Kaya friendship for nyo. me, parang safe na umiyak ako sa harap niya kasi nakita ko na siya umiyak sa harap. Mm-mm. Pero tayo naman, if ever, di ba parang willing naman tayo mag-iyakan talaga? Hindi. Pero, Ibig sabihin nyo ba, labas sa pamilya? Di ba yung parang yun yung Oo, tanong mo? oo, Wala din oo, sa oo. within Wala family. siya. As in yung parang di mo ka mag-anak. Oo, yung gano'n. Yung as in masasabi mong, ito tayo talaga tayo. best friend. O kaya nga sinabi kay asawa ko, ba't yung kanya pumasa? eh wala eh. choice Meron mo. akong mga barkada din nung nagtatrabaho na. Trabaho na siguro. Yung trabaho ko before na naging besi-besi ko na rin. Yun. Kaso parang ngayon nga sa dami na rin nilang inintindi sa bahay, sa pamilya, may anak na siya, may asawa na siya na parang minsan mahihiya ka na rin na te, may nararamdaman ako or te, masama ang ano ko. May nararamdaman ako. Iba yung Iba Jessie ko yan. para te, parang iba yung feeling ko na parang minsan pag talagang kailangan. Pero pag yung feeling mo naman kaya mo na siyang resolbahan. Oo, totoo naman yun. Hindi na, Ba't hindi mo na sasabihin talaga. yun, di ba? Oo, Yeah. tama. Payo mo na lang sa mga bata dun sa, kunyari, yung mga batang nandun pa lang sa wait stage lang, na hindi pa. Bago tayo matapos, i-comment ko lang si Jessa. No? Kasi yan ang yan ang... ba kayo? Hindi naman, sinabi ko lang kasi na talagang kung mapagsasabihan man. Kasi yun yung tanong eh. Yun talagang friend ko dati. Pero if you would ask me kung sino talaga ang best friend for me since then, na nandyan talaga kahit na anong mangyari, kahit i-chat ko lang siya, nag-reply naman siya. Kaya nga na medyo matagal. Medyo matagal lang. Medyo matagal. Oo. Kailangan mo i-follow up minsan. Pero si Jessa yun. Mm. Alam naman din ni Pat yan. Mm. Tsaka si Pat, naging ano sila, naging magjowa sila and all. Bakit Wala lang. pa yun? Gusto ko lang. Kasi sabi kasi ni Patrick, nung nakaraang episode, mas sisikat daw yung podcast pag may love team. Isisip ko yung may asawa nga isa. Hindi, joke lang. Ayun. Payo mo na lang kunyari sa mga bata. Ano sa tingin mo yung pinaka di ba tatlo yun? Ano nga yung sinabi ko? Yung people pleasing, pag yun magkasama na yun. Tapos and yung Success. sa success, tapos yung ano yung payo mo lang siguro sa mga kabataan na nandun sa phase na hindi Ang- pa nila na oo. outgrow. Ang advice ko lang, yung number 1, yung wag nilang i-base yung buhay nila sa kung anong nakikita nila sa social media. Yeah. Kasi napaka-crucial nun. Ang dami ko nakikita, ang dami ko naririnig ng mga batang nade-depress dahil feeling nila hindi sapat yung effort nila, hindi sila sapat, merong mali sa kanila dahil hindi sila ganun sa kung ano nakikita nila sa social media. Kasi yun nga, sabi ko, yung nakikita natin sa social media, maraming story behind yan na hindi natin alam. So hindi natin dapat ginagawang basehan yan. Yeah. Pangalawa doon, Feeling ko let's make it this Siguro. way para mas mabilis lang natin siyang ma-sum up. One word. Yun yung payo natin sa lahat. Sunuran tayo. Kunyari, wag mong ikeme ang kineme ng kineme. Yun na yung payo natin. mas mahirap yun. Basta ang advice ko na lang, Kasi ang haba eh. ito na lang, sum up ko na. Ang advice ko na lang talaga is, yun nga, yung sa social media. And then, wag masyadong magmadali sa buhay. Enjoy natin yung every moment. Kasi di na natin mababalik yun. Once, tapos na. Di mo na siya pwedeng balikan. So, ang saya-saya ng mga nangyayari sa paligid. Kailangan mo lang tumingin sa paligid mo minsan. Maging aware. Para makita mo yung magagandang bagay sa paligid. Yun lang. Feeling ko ano lang. Hinihingal ako. Mas maingat. Hindi ako hinihingal, girl. Feeling ko ano lang dapat dapat kilala mo yung sarili mo at dapat mahal mo yung sarili mo. Para kahit anong iba to. Kasi di ba kunwari, yung sa success, kahit anong makita mo sa ibang basta mahal mo yung sarili mo, binavalue mo yung sarili mo,
wala, hindi ka na ma-stress doon. Even doon sa sinasabi ng ibang tao sa pagiging people pleaser. Kung kilala mo 'yung sarili mo, mahal mo 'yung sarili mo, wala kang dapat intindihin doon. Feeling ko doon sa dapat, yun yung isa sa dapat na matutunan ng mga kabataan sa ngayon. Mahalin niyo yung sarili niyo. Huwag natin siyang iasa lagi sa pagmamahal ng ibang na nanggagaling sa ibang tao. Kasi mahirap, kasi kunyari mawala yung pagmamahal na yun ng ibang tao, mawawala ka na rin. Pero yung sa sarili mo, pilit mo huwag siyang mawala. Yun feeling ko yung advice lang na mabibigay ko sa kanila. Self-love. Yes. Ko din yun kay Patrick sa sarili niya. Aha. Advice ko rin yun sa sarili. Beast, magaling ako mag-advise. Siyempre kayo na yung dun sa spiritual part. Ay, hindi to spiritual. Hindi, sa akin talaga ano lang. Just be happy. Yung gawin mo yung ano, yung magpapasaya sa'yo, tsaka hindi ka magkakaroon ng regrets. Yun lang. And laging ano, makontento. Hindi, ibig sabihin na kontento ka hindi ka na magiging ano, ambitious. Kumbaga, contented ka kung ano yung meron ka, yung lalo na yung sa family. Pero at the same time, driven ka pa rin ng pangarap mo. Hindi para lang sa sarili mo, kundi para din sa family mo. Yun. Just be happy. Hindi laman. Oo, feeling ko nag-grow na tayo. Kasi dahil tayo ay nag-grow na kami. Oo. Yes, to end. Sa akin, to end, dalawa lang din. Ano sa akin, take your time. Talagang totoong take your time. Parang pag sinabi sa akin kasi ngayon yung take your time, talagang enjoyin mo bawat moment. Tapos, yung, dahil sabi ni Rhea dun sa spiritual part, sa Ecclesiastes, yung He made all things beautiful in His time. Not in our time, but in His time. Perfect. Kasi pag time niya, yung pag binigay na niya, nung mismo according to His time and His plan, mas ma-appreciate mo kung ano yung meron ka. Kaya pala hindi binigay noon, kaya pala ngayon binigay, kasi mas ma-appreciate ko yung grace ng Lord. Tsaka mas ready ka. Kasi baka pag binigyan ako ng 10 million ngayon, charot na. Pero Now na po. Pa-advance. Nasa na. Yun. Yun lang. Uwi na ba kami? Yes. Yun lang. Sana na-enjoy nyo ang aming podcast. Pangalawa pa lang to. Sana masundan pa natin sa mga... Sa Thailand na yung sunod namin. Tagal naman next year. kaya natin yun. Sana maging ganito pa yung mga susunod na podcast na makikita natin sa mga darating pampanahon. Sana ganito siya kalaman, ganito siya ka-juicy. 'Di ba? Kahit maikli. Bukas yung pinto ko eh. Kahit maikli siya, juicy siya. Kasi yung ibang podcast, haba ng podcast, walang kakwenta-kwenta, puro kaloko. Yun lang, may mga last words pa kayo? Wala na yung last words. Bye-bye everyone! Bye everyone!